Hindi ko alam kung sadyang may mga bagay nga ba talaga sa mundo ang mahiwaga kung kaya't nakatakda na itong ilihim, Miss Clark. Pero kung ako ang tatanungin, kahit gaano pa kalalim ang isang lihim, kusa itong malalaman at matutuklasan pagdating ng araw. Lalo na kapag masyado ng maraming taong naaapektuhan ng kanilang pagtatago sa katotohanan. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ang nais ko pong sabihin, Miss Clark, may mga tao po sa ating mundo ang may kakaibang kakayahan na hindi natin lubos na akalaing nasa kanilang mga pagkatao pala. Kung totoo ang aswang at totoo ang mangkukulam, pues panahon na po para malaman ninyo ang aswang na mangkukulam ay totoo din at mas nakakatakot pa sa normal lang na aswang o mangkukulam. Itago mo na lang po ako sa pangalang Jenny, 27 anyos. Isa po akong dalagang ina, Miss Clark. Sa totoo lang po, malaki ang galit ko sa aking puso, lalo na kapag sumasapit ang Pasko. Ito kasi ang araw ng kapanganakan ng anak kong si Charlotte at ang mismong araw na ipinagpalit ako sa iba ng kanyang ama. Mahirap kalimutan ang masasakit na alaala sa aking isipan. Para bang gusto ko na lang mamatay kapag naaalala na sa kalagitnaan ng paghihirap ko sa panganganak ay may iba palang pinagkakaabalahan ng aking dating kasintahan. Ni hindi man lang siya nabahala nang ipinanganak ko si Charlotte na kulang ng 2 buwan. Kaya nanatili po ito sa incubator. Dahil nga masyadong maaga pa ang pagpapalabas ko sa kanya sa aking sinapupunan. Walang awang iniwan ako ng lalaking nakabunti sa akin at sa isang iglap, tinapon ang lahat ng magagandang bagay na binuo naming dalawa nang dahil sa aming pagmamahalan. Masakit at hindi ko kinaya ang tindi ng kalungkutan, kaya napabayaan ko ang aking anak na nasa pangangalaga naman ni Mama. Buti na lang talaga at hindi kami pinabayaan ni Mama, na kahit naging ganito ako, ay tinanggap niya pa rin ako at binigyan ng pag-asa para magsimula muli. Ngayon ay 11 anyos na ang aking anak. Tumawa na nga ang taong nais tumawa. Pero 16 anyos pa lang ako nung nabuntis ako. Kaya kahit nasa late 20s lang, ay may dalagitan na ako. Okay lang naman sa akin. Mahirap sa simula. Kasi akala ko nga mamamatay na ako. Iba pala talaga kapag bata pa ang isang tao, Miss Clark. Masyadong marupok at padalos-dalos sa lahat ng desisyon. Gayunpaman, masaya na din ako. Nasanay na ako sa presensya ng anak ko at hindi ko na kaya na mawala siya sa piling ko. Kaya naman pinilit kong gawin ang lahat para makabawi man lang sa kanya. Malaki na ako at marami nang alam ng mga diskarte sa buhay. Ito ang ginagawa kong paraan para mabawasan man lang ang mga bagay na nagpapa-irresponsable sa akin. Hindi ko kailanman makakalimutan ang mga bagay na alam kong naging wasak ako, lalo na't paulit-ulit akong inuusig ng aking konsensya. Kung dati, nanggigigil ako kapag nakakakita ng mga taong masasaya tuwing Pasko. Isa na ako ngayon sa nakikiyakap sa aking anak habang nagbibigayan kami ng aming mga regalo. Walang paglagyan ng saya ko kapag nakikita ko siyang nakangiti. Naging ilaw siya sa madilim kong mundo. Alam kong mahirap paniwalaan, ngunit gusto ko na ngayon na ipakita sa kanya na hindi ako nagsisising naging anak ko siya. Wala naman kasi siyang kinalaman sa ginawa ng kanyang papa. Hindi niya kasalanan ang naging kasalanan ng suwail niyang ama. Kaya naman nang sumapit ang unang araw ng Disyembre, ako pa ang nanguna sa aking anak
sa pagpapaganda ng aming bakuran at paglalagay ng palamuti sa labas. Nakakatuwa naman, Nay. At ikaw pa ang naunang naglagay ng Christmas decoration sa lugar natin. Nako, siguradong maiinggit na naman sa akin ng mga kaklase ko. Sus naman anak, hindi mo na kailangang ipaalam sa mga kaklase mo ang ginagawa natin. Masaya akong nakikita na masaya ka rin. Pero Nay, ito talagang mga bagay na gusto kong i-treasure. Alam mo na, minsan lang po to. Kasi kahit noon pa man, alam ko pong sumasama ang loob niyo kapag sumasapit ang kaarawan ko. Hindi po sa sinisisi ko kayo dahil wala naman po akong dapat ikagalit sa inyo. Naiinis lang din kasi ako dahil kung hindi nagloko si tatay, baka kasal na kayo ngayon at may karga na akong kapatid. Ako nga ang dapat humingi ng sorry sa'yo anak. Kasi mahaba na ang panahon na nasayang ko para sa ating dalawa. Hindi ko naman kayang dalhin buong buhay ko yung sakit na nilikha ng ama mo. 11 years na din naman. Kaya alam ko, kaya ko na siyang kalimutan. Salamat po, Nay. Akala ko talaga, habang buhay na akong magsiselebrate ng kaarawan ko na mag-isa. Maliit na bagay lang to, nak. Kulang pa nga to sa dapat na bawi kong gawin para mapatunayan ko sa iyo na mahal kita. Alam mo, Nay, ang presensya mo lang sa araw ng birthday ko sapat na. Masaya na ako sa ganito. Wala kang dapat na ihingi sa akin ng paumanhin dahil kagaya ko. Biktima ka lang din ni tatay. Kaya hindi na ako aasa na babalik pa siya. Mas gusto ko na lang na tayo yung magkasama. Alam kong may laman ng tinuran sa akin ng aking anak. Kaya hindi ko maiwasang mahiya. Mangiyak-ngiyak ko pa siyang niyakap. Kung sana lang makalimutan niya ang mga bagay na ginawa ko noon. Marahil magiging maayos din ang pagitan naming dalawa. Kaso lang, may mga bagay talaga na kailangang isaalang-alang para maging maayos, Miss Clar. Kaya kahit alam kong nalulungkot ang aking anak, nariyan naman ang feeling na alam kong magagawa niyang tanggapin ang aking dahilan pagdating ng araw. Nang umagang yon, magkasama kaming namili ng mga dekorasyon para sa labas ng bahay. Gusto kong matuwa naman sa akin ng anak ko para kahit papano magkaroon naman ako ng silbi sa buhay niya. Naging masaya ang aming maghapon, kumain sa labas at namili ng mga magagandang regalo. Pagka-uwi namin, binati kami ng aming mga kababayan. Lahat ng mga lokal na nakatatanda sa aming bayan ay tuwang-tuwa nang makitang magkasama na kami ng aking anak. Aba, parang namamalikmata ako ah. Totoo ba itong nakikita ko? Magkasama na kayo ng anak mo, Jenny? Bungad sa akin ni Karuming, ang aming pinakakilalang albularyo. Opo naman. Miss na miss ko na tong anak ko na to. Kailangan kong bumawi sa kanya ngayon dahil maraming taon na kaming hindi nagkakasama. Inakbayan ko ang aking 11 anyos na anak at hinalikan sa pisngi. Si nanay talaga masyadong madrama. Ayos lang po yun. Tapos nang masalimuot na bahaging yun ng buhay natin. Ang mahalaga, magkasama pa din tayo ngayon at hindi na maghihiwalay kahit kailan. Oo nga, Jenny. Napakabait ng anak mo si Charlotte. Alam mo ba, nung panahong abala ka sa pagluluksa sa pag-alis ng kanyang ama, ay naging mabuting bata ang anak mo. Naging aktibo sa mga panahong ganito. Kaya alam ko marami siyang matutunan sa iyo ngayong magkasama na kayo. Wika niya kaya napangiti na din ako. Bigla kong nailibot ang aking tingin sa kabuuan ng lugar. Nakikita ko ang aming kapitbahay na abala sa paglalagay ng palamuti sa kanilang mga tahanan. Ito ang kagandahang kaloob ng Diyos na aking pinalagpas. Kung sana lang talaga, magawa ko pang ayusin ang lahat ng mayroon sa amin. Ang sa gayon, mawala na ang katiting na pader na sa tingin ko'y nakaharang sa pagitan naming dalawa.
Katulad ng mga kapitbahay naming kaysa sayang nagtutulungan sa kanilang mga bakuran. Alam kong hindi madali, pero kailangan naming maging matyaga dahil wala naman kaming ibang aasahan kundi ang mga sarili lamang naming dalawa. Inaya ko na si Charlotte na maglatag sa bakuran. Medyo malamig na ang simoy ng hangin kasi pahapon na. Kaya alam kong magiging madali na sa amin ang maglagay ng palamuti sa aming mga bakuran. Sabik na akong matapos ang aming pagpapalamuti ng aking anak. Lalo na't may pa-contest pa naman ang aming kapitan. Ang mapipili niyang pinakamagandang tahanang puno ng palamuti ay bibigyan niya ng premyo na sasapat para sa Noche Buena ng isang buong mag-anak. Hawak ko ang isang katerbang Christmas balls at pinagsasabit ito sa bawat halaman namin sa hardin. Kaya saglit akong nawala ng atensyon sa paligid. Kahit na nung may nakita akong babae sa kalsada, napalakad-lakad at bali walang pinagmamasdan ng aming mga gawa, hindi ko na ganong napagtuunan ng pansin pa. Hindi ko naman alam na may kakaiba pala sa babaeng yon na hindi ko maarok. Paano'y iba ang kanyang aura. Lalo na't napapansin kong tila may kakaibang kakayahan ng babae na nagbibigay ng kakaibang likot sa mga Christmas decorations. Para siyang may hawak na magnet na animo nagpapanginig sa mga kumakalansing na palamuti. Kaya naman, kahit wala akong balak na tumingin sa kanya, ay hindi ko sinasadyang mapalingon. Nakikita ko ang kanyang kagandahan na kahit kailan, hindi ko maikukumpara sa iba. Sobrang ganda niya na kung titingnan, wala siyang pinagkaiba sa mga diwata. Kaso lang, nang mapatingin ako sa aking bulsa, napasinghap ako nang makitang kumukulo na ang langis na nasa aking suot na pantalon. Nangamoy ito, dahilan para mapalingon sa akin ng babaeng estranghera na may nanlilisik na mga mata. Bakit tinitingnan mo ko? May problema ka ba? Nako, wala naman, miss. Pasensya ka na kung napatingin ako sa'yo. May naalala lang ako. Talaga lang ha? May gana ka pang sumagot pagkatapos kitang kumprontahin? Wala kang karapatang sumagot sa akin. Naiintindihan mo? Pasensya na, miss. Tila ako matutunaw na yelo dahil sa nararamdaman kong kahihiyan. Alam kong nakatingin na sa amin ang lahat ng tao na nasa kalyeng aming kinaroroonan. Tingin ko nga, pulang-pula na ang aking pisngi dahil sa sobrang pagkapahiya. Wala kayong pakialam kung dumaan man ako sa kalsadang to. Naiintindihan nyo? Wala kayong alam kung sino ako. At hindi na kayo makakaangal pa kung sakaling may gawin akong hindi maganda sa bayang to. Nagulat ako nang makita at marinig ang kanyang sinabi at ginawa, Miss Clark. Lahat ng taong nasa paligid, kahit yung mga kapitbahay namin na medyo malayo na sa kanyang kinatatayuan, naririnig pa rin ang sinasabi niya at natigilan. Maski ang anak kong si Charlotte, bigla na lang napatuwid ng tayo kaya naalarma ako. Tila may kakaibang mahika na ginamit ang babae para makontrol ang lahat ng tao sa aming lugar. Para wag niya akong mahalata, nagkunwari akong ginagaya ang ginawa ng mga tao sa kalyeng yun. Nakita ko nang humalakhak ang babae at nagbitaw ng isang nakakarimarim na ngisi. Sinasabi ko na nga ba, umiipekto na sa kanila ang kapangyarihan ko. Tumuwid din siya ng tayo at nakangising nagtuturo ng iilang tao. Ikaw, kayo, saka ikaw, wasakin nyo ngayon din ang mga palumuting ginawa nyo. Ayoko sa Pasko at mas lalong ayaw kong makakita ng umiilaw na mga Christmas lights. Pagkasigaw niya ay nagsiputukan ng mga bombilya ng bawat maliliwanag na ilaw na kanina lang ay mukhang mga litap-tap. Ngayon ay mistulang madilim pa sa gabi ang katahimikan ng paligid. Samantalang, animo zombie na palakad-lakad kahit saan hanggang sa pagwawasakin na nila ang mga palamuting sila din ang gumawa.
Wala kayong ititira maski isang piraso ng palamuti na nakakabit sa bawat tahanan. Sa labis kong pagkagulat, ay sabay-sabay na nagsalita ang mga taong hindi ko alam kung bakit bigla na lang niyang naging kontrolado. Nang makontento na yata ang babae, ay tinalikuran niya kami at muli na naman siyang nagpalakad-lakad para sa isang kanto na naman maghasik ng lagim. Hindi ko tuloy alam kung anong klaseng mahika ang meron siya at nagagawa niya na kontrole ng pag-iisip ng mga tao. At nagpapasalamat na din naman ako dahil hindi ako kasama sa ginagambala niya. Kaya gayon na lang ang ginhawa na naramdaman ko. Bawat taong nakikita ko ay walang habas na winawasak ang mga bagay na makita nilang may kinalaman sa Pasko. Tila ba naging masama sa kanilang tingin ng mga palamuti dahil pinagpupunit at pinaghihila nila ang mga ito na para bang basura. Mabuti na lang at hindi ako nagagaya sa kanila. Marahil dahil ito sa hawak kong langis na ipinamana sa akin ng tatay kong albularyo. Sa pagkakatanda ko, magkaibigan si tatay at ang albularyo na si Mang Ruming. Nang maalala ko nga siya, nagmadali ako sa paglilibot para makausap siya. Kung hindi ako tinablan ng kapangyarihan ng misteryosang babae, malamang ganon din si Mang Ruming. Nagtatakbo ako sa bawat kanto. Gusto kong umiyak dahil nakikita ko ang mga tao na tila wala sa sarili habang pinagtatatanggal ang mga palamuting. Sila din naman ang naglagay kanina. Gusto kong umiyak pero hindi ko naman magawa. Natatakot akong isipin na baka nasa paligid lang ang misteryosang babae at baka may binabalak na naman siyang masama. Kailangan siyang mapigilan. Nang sa gayon, itigil na niya ang kanyang ginagawang hindi maganda. Mang Ruming! Mang Ruming! Jenny, iha, narito ako. Napahawak ako sa aking bibig nang makita siyang naghihingalo habang nakahandusay sa lupa. Ang kanyang katawan ay wakwak na at duguan. Tila ba inatake siya ng isang mabangis na hayop. Hindi ko tuloy alam kung ano ang aking gagawin dahil patuloy sa pag-agos ang kanyang dugo. Diyos ko! Mang Ruming! Sinong may gawa nito sa inyo? Isang matagal na kakilala, iha. Isang mahigpit na kaaway namin ng iyong ama. Kailangan mo siyang labanan. Dahil kapag hinayaan natin siya, nawasakin ang ating pinaghirapan, mamamaya niya ang kadiliman at kasamaan. Kailangan natin siyang masupil. Hindi ako nakapagsalita dahil sa kanyang tinuran. Mas lalong bumigat ang aking dibdib dahil hindi ko magawang sagutin ang kanyang mga sinabi. Kahit pa nung magkaroon ako ng pagkakataong yugyugin si Mang Ruming, tila ba hindi ko pa din magawang ikalma ang aking sarili. Ganito ako kapag natatakot, Miss Clark. Literal akong napipipi. Nang ibulong ni Mang Ruming sa akin ang pinakamahalagang mga bagay, kaagad akong tumungo at iniwan siya. Magulo ang loob ng kanyang bahay, pero nakita ko kaagad ang mga bagay na nais niyang ipakuha sa akin. Nang lumabas ako sa kanyang tahanan, napaiyak na lang ako nang makita ko siyang malamig ng bangkay. Tanda na wala ng buhay. Nanginginig na naglupasay ako ng iyak. Diyos ko! Bakit naging ganito? Bakit nagkagulo ang bayan namin? Bakit? Kung kailang gusto ko nang makasama ang anak ko at makabawi sa kanya, saka pa nangyari ang ganito. Umiiyak kong wika habang panay ang puna sa aking luha. Sobrang bigat ng dibdib ko. Hindi ko nga alam kung magagawa ko pa bang makatayo ng maayos dahil sa labis na panghihina. Alam kong hindi magiging madali, pero sa tingin ko, kailangan kong muling tingnan ang mga bagay na may malaking maitutulong sa akin. Katulad na lang ng pag-iimbestiga at pagtuklas sa tunay na pagkatao ng babaeng kanina lang ay parang kung sinong hari
na basta na lang dumating sa aming lugar at naghasik ng lagim. Nang muli akong napatingin sa bangkay ni Mang Ruming, natigilan ako. Kakaiba ang kanyang naging kamatayan. Parang inatake ng aswang. Sa mga pagkakataong yon, kinilabutan ako, Miss Clar. Lalo na at napaigtad ako nang makarinig ng boses na nagpanginig sa buo kong sistema. Sino ka? At anong ginagawa mo kay Mang Ruming? Dahil sa labis na kaba, kaagad akong napalingon sa pinanggagalingan ng tinig. Isang katamtaman na tangkad na ginang ang aking nalingunan. Matanda siya at may hawak na tungkod. Hindi ko siya kilala, pero namilog ang kanyang mga mata nang makilala ako. Jenny? Ikaw ba yan? Ikaw na ba ang anak ni Pablo? Ako nga po. Kilala niyo ang tatay ko? Abay, oo naman. Kilala ko ang buong pamilya mo, Jenny. Ako si Sita, ang matandang tumulong kay Ruming para makipaglaban sa mga aswang. Aswang? Pero si Mang Ruming, hindi po ako may sala niyan. Kahit kailan, hindi ko siya magagawang patayin. Kung hindi ikaw si Jenny, malamang iisipin kong ikaw ang gumawa niyan. Pero ngayong nakita kong ikaw naman pala ang nariyan, alam kong iba ang pakay mo. Dahil naihabilin ka na din sa akin ni Mang Ruming. Pero bakit po? At para saan? Hindi ko po maintindihan. Hindi ko alam kung anong ibig niyong sabihin. Simple lang naman yon, Jenny. Alam ni Mang Ruming na magbabalik ang mortal nilang katunggali. Alam mo naman na hindi kailanman magkakasundo ang aswang at santigwar, hindi ba? Kaya nariyan ka para labanan ng mga nilalang na gustong maghasik ng lagim sa ating baryo. Nagbibiro ka ba, Aling Sita? Isa lang akong normal na tao. Nangarap lang ako ng isang magandang kapaskuhan para sa anak ko. Hindi ko naman inaasahan magiging ganito ang lahat. Balang araw, maiintindihan mo din ako. Pero sa ngayon, kailangan mong balikan si Charlotte. At baka kung ano nang nangyayari sa kanya ngayon. Naalarma ako nang marinig ang pangalan ng aking anak. Oo nga pala. Bakit ko nga ba iniwan si Charlotte? Gayong nasa peligro ang buhay ng anak ko. Pasan ko ang nakakahong bagay na ipinakuha sa akin ni Mang Ruming. Saka ko sinabing, kailangan ko munang balikan si Charlotte. Sige Jenny, bilisan mo. Kailangan mong puntahan si Charlotte kaagad. Alam mo namang may gumagalang masamang elemento sa ating lugar. Siguraduhin mo lang na maayos na nakasara ang mga bintana at pinto ninyo. Kaagad akong sumunod sa kanyang sinabi. Nalalamig ang mga kamay na pinuntahan ko si Charlotte. Lakad takbo ang aking ginawa. Kahit pa sa totoo lang, kinakabahan ako. Hindi ko alam kung ano ang aking maaabutan. Pero umaasa ako na sana manatiling ligtas ang aking anak. Habang naglalakad ako sa kalsada, may iilang bagay akong napansin na sobrang nagpakaba sa akin. May dalawang nakahandusay sa lupa, habang abala naman ang isang babae sa pagkubabaw sa mga ito. Kinutuban ako ng masama, kaya kaagad akong nagtago sa nadaanan kong sagingan. Maliban kasi sa pinagmamasdan ko, ay may parang kung sino pa ang nagmamasid sa akin sa di kalayuan. Naging alerto ako at lumingon-lingon sa paligid. Sa mas masukal na bahagi ng sagingan, may narinig din kasi ako na tila huni na hindi ko gaanong marinig ng malinaw. Napalingon ako sa aking likuran, ngunit wala naman akong nakita roon. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid, ngunit wala talaga akong makita. Dumagundong ng malakas ang dibdib ko. Tila ako mabibingi sa lakas nun.
Wala pa akong nakikita, pero grabe na ang kilabot na nadarama ko. Maya-maya lang, huminto sa pagtibok ang puso ko. Kailangan kong makita ng malinaw kung ano bang ginagawa niya. Kumakabog ang dibdib ko habang nakikiramdam. Panaka-naka pa akong tumitikim ng mahina para bawasan ang takot na dahan-dahang namumuo sa dibdib ko. Napaatras ako sa labis na takot. Hindi ko kasi matiyak kung ang taong nasa harapan ko ay aswang o sinasaniban. Makailang beses kasi siyang parang nagwawala, tapos bigla namang mangingisay. Bumabagsak siya sa dalawang taong nakahandusay na napagtanto kong wala nga talagang malay o baka nga patay na. Saksi pa ako kung paano dahan-dahang namigat ang kanyang mga braso habang pinapahaba ang kanyang mga kuko. Nagkaroon siya ng mahabang balahibo kasabay ang pagsapo ko sa aking bulsa nang maramdaman na naman ang pagkulo ng langis na nasa munting botelya. Sanlaksang kilabot na ang nadarama ko. Tinangka ko sanang lapitan ng babae. Ngunit nang umangil ito, ay nanlaki ang aking mga mata at inihanda ko ang aking sarili. Hindi pa man gumagalaw ang babae. Pakiramdam ko sasalubungin na niya ako. Kilala ko siya. Siya ang babaeng kanina lang ay nagwawalang inutusan ng mga tao na wasakin ang lahat ng palamuting may kinalaman sa Pasko. Umatungal ang babae nang subukan kong dumampot ng bato. Huli na nang mapagtanto kong hindi na pala ako pwedeng makapagtago. Nahuli na niya ako. Takot na takot akong tumili nang nanginginig na lumapit siya sa akin. Tila hindi niya nagustuhan ang ginawa kong paglapit sa kanya. Kitang-kita ko ang naglalaway niyang bibig na para bang nakahanda ng lumamon ng mas malaki pa sa kanya. Hindi ako magkanda-ugaga sa pag-atras habang nakikipag-usap sa kanya na huwag akong lalapitan. Sumasagi sa aking isipan na kailangan ko siyang labanan. Nanginginig na yumuko ako sa lupa para maghanap ng pwede kong maipanakot sa kanya. Tuwang nakita ko ang bato na kanina ko pang binabalak na hablutin. Alam kong magagawa ko siyang patamaan kapag nakuha ko lang ang mas mabigat pang bato sa isang tabi. Kinuha ko ang isa at sinubukang ibato sa babae. Ngunit gayon na lang ang kabog ng aking dibdib nang makitang kibilis niyang naiwasan ng bato at kaagad nang nakalapit sa aking harapan ang babae na may nakasusuklam na pagmumuka. Isang matinis na tilina naman ang aking pinakawalan dahil sa labis na takot. Pakiramdam ko ay mamamatay ako sa sobrang sindak. Mabaliw-baliw na naghanap ako ng paraan para makalayo. Ngunit nangilabot lang ako ng husto nang makita kong humahagikik ang babaeng aswang habang dahan-dahang pinaglalandas ang kanyang kuko sa aking muka. Sa tingin mo ba talaga ay makakalayo ka sa akin? Layuan mo ako! Hindi! Kung may binabala ka mang masama, hindi ka magtatagumpay. Isinusumpa ko. At humaba na nga ang dila ng babae, saka ipinulupot sa akin. Hindi ko na napigilan pa ang paglabas ng isang hikbi nang mapansing kaunti na lang at sasagpangin na niya ako. Mangiyak-ngiyak na nagpumiglas ako para makawala, ngunit sadyang malakas ang babae. Hindi lang siya isang babae, kundi isang nakakatakot na nilalang. Nakakatakot na nilalang ang nais na pumatay sa akin ngayon. Tinitigan ko ang babae. Mukhang wala siyang balak na lubayan ako, kaya nanginginig na inilabas ko ang langis na nasa aking bulsa, yung kanina pang kumukulo. Walang habas na ibinato ko sa kanya ang nasabing langis, kaya siya napaatungal ng sumaboy sa kanyang mukha ang likido. Napasigaw ang aswang at kitang-kita ko ang pagkatuklap ng kanyang balat sa mukha pagkatapos itong masunog at magliyab na parabang sinisilaban. Sinamantala ko ang pagkakataon at nagpumiglas sa pagkakahawak niya.
Labis naman ang pasasalamat ko nang makita kong nagagawa ko naman siyang labanan dahil naging abala siya sa pagtanggal ng kung anong nasusunog sa kanyang muka. Nagtatakbo ko hanggang sa tuluyan na akong makawala sa kanya. Ni hindi ko na tinangkapang lumingon sa paligid dahil alam ko naman na hindi niya na ako hahabulin pa. Abala na siya sa paghahanap ng paraan para mapawi ang nadaramang kirot ng kanyang muka. Mabuti na lang, matiwasay akong nakauwi sa bahay. Wala na ang mga taong pinagsisira ang mga palamuti sa labas. Sa halip, sobrang tahimik ng paligid. Niwala akong mahagilap na kahit sino. Kaya naman labis akong nag-alala. Naabutan ko pa namang bukas ang pinto ng aming bahay. Kaya gayon na lang ang pagkabog ng dibdib ko. Nang makapasok ako sa bahay, naabutan ko si Charlotte na sapo ang kanyang ulo. At pinaiinom naman ni Aling Sita ng tubig. Napamulagat ako at napatitig sa kanya. Paanong nakarating ka dito ng mabilis? Hindi ba't nauna akong umalis sa'yo mula sa bahay ni Mang Ruming? Nakalimutan kong sabihin sa iyo, Jenny. Isa akong babaylan. Marami akong mga bagay na kayang gawin, kaya huwag ka nang magtaka sa aking kakayahan. Total naman, ituturo ko din ang mga to sa'yo balang araw. Napalingon ako kay Charlotte. Ayon sa paliwanag ni Aling Sita, kaya wala ng tao sa paligid ay dahil nagawa na niya ng paraan kung paano mapapakalma ang mga taong iyon. Ginamitan niya ng ritual ng mga tao para kusang mabalik sa kanilang mga huwisyo. Habang minamatyagan pa niya ang mga tao, marami pa daw ang nagtaka kung bakit nila winasak ang kanilang mga palamuti kahit pinaghirapan nila itong gawin. Nagkasundo ang aking mga kababayan na bukas ng umaga na lang nila aayusin ang mga nawasak dahil kailangan daw muna nilang magpahinga ng maaga. Hindi ako nakasagot sa kanyang tinuran. Siguro, naging matindi lang talaga ang aming halusinasyon, kaya parang lasing pa din kami sa mga nangyari. Pero sa tuwing napapatitig ako sa kamay kong may bahid ng dugo ni Mang Ruming, gusto kong mapaiyak sa labis na pagluluksa. Para kasing pinaglalaruan lang kami ng tadhana. Sino ang mahiwagang babae? At ano ang sadya niya sa aming bayan? Nay, bakit may dugo yung braso mo? Nasugatan ka ba? Nako anak, hindi ako nasugatan. Ang dugong to ay galing kay Mang Ruming. Wala na siya, anak. Wala na si Mang Ruming. Nakita ko siya kanina. Wala nang buhay. Malungkot kong wika sa kanya. Namilog din ang mga mata ni Charlotte. Manghiyak-ngiyak na tumingin sa akin. Naiintindihan ko kung ano ang kanyang nararamdaman. Malapit din naman sa kanya si Mang Ruming dahil madala sa bahay dati ang lalaki para bantayan ang aking anak. Lalo na kapag abala si mama sa mga gawaing bahay o sa pagpunta sa simbahan. Ilang saglit lang, hindi na niya napigilang umiyak. Tahimik kaming nagluksa hanggang sa alam kong wala na kaming mailuha pa. Tahimik lang naman kaming pinagmasdan ni Aling Sita. Alam kong naiintindihan niya kami, kaya panay ang pag-alo niya sa amin. Huwag na kayong malungkot. Alam naman natin na hindi ikatutuwa ni Mang Ruming ang ginagawa niyong pagluksa. Siguro, mas kailangan nating tatagan ang ating mga sarili para pagdating ng araw, may magawa naman tayo para sa paghahanap natin ng hustisya sa kamatayan ni Mang Ruming. Tama ka, Aling Sita. Hayaan na lang muna natin si Charlotte. Alam mo naman, malapit din sa matanda tong anak ko. Ganyan din ang nangyari sa akin noong araw. Namatayan din ako ng magulang dahil sa halimaw na babaeng yon. Ano? Teka, kilala mo ba ang babaeng yon? Na basta na lang naghasik ng lagim dito sa ating lugar? Oo naman, Jenny. Siya ang dating kaasintahan ng ama mo.
Nagbabalik siya para maghiganti dahil itinakwil siya ni Pablo noon. Ito ang dahilan kung bakit kinasusuklaman niya ang Pasko. Sa araw na yun siya sinaktan ng todo ng ama mo para magpakasal sa nanay mo. Hindi ko alam. Pues, kailangan mong malaman. Alam mo naman na maraming lihim na tinatago ang iyong mga magulang na ayaw nilang malaman mo pa. Kaso lang sa pangyayari ngayon, kailangan mo talagang malaman. Kasi kapag hindi, siguradong mapapahamak ang lahat. Ikaw lang naman ng tagapagmana ni Pablo na mga kagamitang santigwar na ipinatago niya kay Ruming. Kaya kailangan matutunan mong gamitin ito. Nang sa gayon, malaman mo kung paano matatalo ang aswang. Masyado akong naguguluhan, Aling Sita. Pero kung tungkol sa pagiging santigwar ng aking ama, wala akong reklamo doon. Gusto ko din namang matutunan ng mga bagay tungkol sa ganito. Ito lang ang paraan para magawa kong labanan ng mga nilalang na may planong masama sa akin at sa anak ko. Matapos ang masinsinang pag-uusap namin ni Aling Sita, ay pinagpahinga ko na siya sa isang bakanting kwarto sa bahay namin. Ako na ang nagsimulang maglinis sa mga kalat na nagawa namin sa sarili naming bakuran. Hindi ko dapat kagalitan si Charlotte dahil wala naman siya sa kanyang sarili nang mangyari ang mga bagay na to. Napaka-bitter naman ang nasabing aswang. Kung talagang gusto pa niyang patayin ng mga taong may balak na makisaya sa Pasko, gayong ito naman talaga ang nakagawian namin. Hindi ko magawang antukin, kaya kailangang malinis ko ang aming bakuran. Nang sa gayon, makapag-isip din ako ng paraan kung paano mapipigilan ng masamang binabalak ng nasabing babae. Mabuti na lang, mabilis kong naayos ang mga palamuti sa bakuran. Masinop kong ibinalik sa pagkakasabit ang mga bagay at nagawang pormahin pang Christmas tree ang isa naming malaking pine tree na dati ay binili pa ni Mama sa isang flower shop. Kahit may kamahalan ay hindi na siya nag-alangan pang bilhin ito para lang magsilbing tanim sa gitna ng aming bakuran. Mabuti na lang talaga at nabuhay ang halaman na masusing inalagaan ni Mama. Kaya ngayon, lumaki ito at naging kaaya-aya ng tingnan. Pagsapit ng umaga, halos lahat ng tao sa aming bayan ay nagulantang sa ginawa nilang pagwawala dahil hindi nila mapaniwalaan ang nangyayaring kaguluhan. Lahat ay naging abala sa pag-aayos ng mga palamuti para sa kanilang tahanan at bakuran. Kahit ang mga nawasak, pinalitan at binilhan ng bago. Naging abala at masigasig ang lahat sa pagnanais na magawa ang kanilang mga kani-kaniyang tungkulin. Ngunit ang iba naman nagulantang sa kaalaman na may iilan silang kamag-anak na nawawala at hindi nila alam kung saan nagpunta. Gusto ko mang sabihin sa kanila ang totoo. Ayaw ko naman na magmukhang kontrabida. Lalo na at may mga bagay din akong kailangang matuklasan. Kaya pinilit ko na muna ang aking sarili na manahimik. Kaninang umaga, habang tulog pa ang lahat, bumalik ako sa lugar kung saan ko nakita ang aswang na babaeng umatake sa akin. Nagulat ako nang wala nang maabutan. Miski ang katawan ni Mang Ruming, wala na din sa kanyang kinaroroonan. Malakas ang duda ko na kinuha ng aswang ang kanyang mga biktima. Sa hindi ko malamang dahilan, may iba akong pakiramdam kung bakit kailangan niyang itago ang mga bangkay. Mas lalo akong nalungkot kasi nga mas lumala pa ang mga kababalaghan paglipas ng ilang araw. Mas dumami ang mga nawawala. Pero hindi ko na nakita pa ang babaeng aswang. Isang araw, kinailangan kong magpunta sa bahay ni Mang Ruming para sa isang dahilan. Ang tuklasin ng misteryo ng babaeng estranghera. Palagi nilang sinasabi ni Aling Sita na ang babae ay kasintahan ng aking ama. Pero bakit napakabata pa nito? Bakit napakaganda? At marami itong pambihirang kakayahan.
Kailangang may mahalungkat ako sa bahay ni Mang Ruming. Tahimik akong naglalakad ng hapong yon. Kampante akong umalis ng bahay dahil may makakasama naman si Charlotte. Naisip ko, siguro dapat sa bahay ko na lang patirahin si Aling Sita dahil malaki naman ang maitutulong niya sa akin patungkol sa pagtuklas ng mga paraan kung paano gamitin ang mga libro na alay sa mga santigwar. Siya naman ang nakakaintindi sa nasabing mga lingwahe, kaya hinayaan ko na siyang pag-aralan yun sa bahay. Pagkatapos kong maghanap ng clue sa tahanan ni Mang Ruming, tatawagan ko naman ang aking mama. Baka may alam siya. Ito lang ang nakakasakit ng ulo. Kasi kailangan ko pa talagang magsimula sa una. Hindi ko naman na matatanong si tatay kasi nga patay na ito. Tapos, sumunod si Mang Ruming. Kailangan kong malinawan para makilala ko kung sino ang kinakalaban ko. Hindi naman ako naging pabaya habang naglalakad. Hawak ko sa aking kaliwang kamay ang isang tansong punyal, samantalang sa kanan naman ang isang buntot pagi. Nakuha ko ang mga ito sa bahay ni Mang Ruming. Mahigpit kong hawak ang mga ito, kasabay ang mariin kong paghinga ng malalim nang humantong na ako sa harapan ng pinto. Nang dumating ako sa bahay, kinabahan ako nang makitang papalabas naman ang babaeng yun. Ang babaeng may masamang hangarin sa aming lugar. Anong ginagawa mo sa bahay ni Mang Ruming? Ngumisilang ang babae at otomatikong humaba ang buhok, saka mabilis na pumulupot sa akin. Tinatanong pa ba yan? Narito ako para patayin ang anak ni Pablo. Napakunot ang aking noo sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung bakit nanggigigil siya habang binabanggit ang pangalang Pablo. Ano ibig mong sabihin? Ang tatay ko ba ang tinutukoy mo? Naningkit ang mga mata ko at inihanda ang aking buntot pagi, pati ang aking punyal. Kung sakaling gagawa siya ng hindi kaaya-aya, ay talagang gagawin ko ang lahat para masaktan siya. Mabilis na umangil ang babae at kasabay nun, napatingin ako sa langit. Kibilis namang dumilim, Miss Clark. At inihanda ko na ang aking sarili. Sa tingin mo ba, kaya mo akong talunin sa ganyan lang? Hindi mo ako magagawang saktan. Isa akong immortal. Nagngangalit ang mga bagang na wika niya sa akin. Hindi na ako nagsalita pa at mabilis lang na iwinasiwas ang aking hawak na mga pangontra para labanan siya. Sa isang iglap, nagulat na lang ako nang makitang mataas siyang lumundag sa ere at muling lumapag sa lupa. Gayon na lang ang labis kong pagkagulat nang makita kong mabilis na nagbago ang anyo ng babae. Napaatras ako at naging mahigpit ang paghawak ko sa aking mga pangontra. Hinintay ko ang mga susunod na mangyayari sa pagitan namin ng babaeng yun. Magaling makipaglaban ng aswang. Kita ko sa kanyang porma na may nalalaman siya sa palakasan, maliban sa pagiging isang nakasisindak na nilalang. Sa kabila ng kanyang edad, ay napapansin kong napakaganda pa din niya at hindi ka panipaniwala para sa isang babaeng matatag sumuntok. Samantalang ako naman ay parang butiki, lulundag, tapos gagapang. Ni hindi ko malaman kung paano nga ba magagawang talunin ng isang magaling makipaglaban na aswang. Masyado akong balisa at hindi ako mapalagay. Nang sumapit na nga ng tuluyan ng gabi, dito na ako tuluyang kinilabutan. Ang kaninang aswang lang na kalaban ko ay naging isa ng nakagigimbal na nilalang. Literal na itong nagiging halimaw at halos ayaw ng paawat sa paglalaway. Ang kanyang payat na katawan ay lumaki at nagkulay itim ang balat. Tinubuan siya ng matatalas na kuko at matutulis na pangil. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at kasing pula ng dugo. Naglalarawan ng mukha ng isang galit at gutom na aswang. Hindi mo ako masisindak sa itsura mo.
Inihanda ko ang aking sarili para sa pakikipaglaban. Kabisado kong iwinasiwas ang aking punyal at sinadyang patamaan ng kanyang muka, maging ang kanyang braso at pisngi. Sa tuwing lumalandas ang aking punyal sa kanyang katawan, ay mas lalong bumabagsik ang kanyang muka na para bang kinamumuhian ang kanyang sarili dahil palagi na lang siyang natatamaan. Napahawak ako sa aking bibig nang mapagtantong nangangamoy lansa ang buong paligid. Alam kong galing ito sa katawan ng aswang. Hindi ako nakaganti sa kanya nang basta na lang akong daluhungin ng aswang at pagkakalmutin ng walang babala. Napaiyak din ako sa sakit at hindi magawang indahin ang kirot sa aking balat. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang naglalanda sa aking balat, kaya naman dahan-dahan kong naramdaman ng paghapdi. Walang babalang sinunggaban ko ang babae. Hindi ko siya kilala kaya naman mas lalo akong nanggigil sa kanyang ginawa. Para bang nasa kanyang pangalan nakasalalay ang kanyang pagkapanalo laban sa akin. Sa isang maling pag-atake, nagawa niya akong sipain palayo. Tumilapon ako sa kakahuyang malapit sa kalsada at ikinagulat ko nang marinig na may sumitsit sa akin mula doon. Nang hihina akong bumangon at sinubukang tingnan kung ano ba ang naroon. Nagliwanag ang aking mukha nang makita ko si Aling Sita na mukhang kanina pa sa lugar na yon. Baka sa kanyang mukha ang pag-aalala, kaya naisip kong saglit siyang kausapin nang makita kong nagbabago na naman ng anyo ang aking kalaban. Aling Sita, anong ginagawa mo dito? Bakit iniwan mo si Charlotte? Huwag kang mag-alala sa anak mo, Jenny. Ayos lang siya. Ikaw ang inaalala ko. Alam kong hindi mo siya matatalo kapag hindi mo nababanggit ang pangalan niya. Ano? Bakit? Sino ba siya? Ano bang pangalan ng kalaban kong aswang? Siya ay matagal nang isinumpa, kaya wala siyang kapangalan sa ating baryo. Iniwasan ng mga tao na banggitin ang kanyang pangalan dahil isa siyang masamang babae na kumapit sa itim na mahika para mapatay ang lahat ng kalaban niyang santigwar. Kung ganon, anong pangalan niya? Tawagin mo siyang Mistika. Hindi ako kaagad nakasagot sa tinura ni Aling Sita. Kung ako ang tatanungin, totoo ngang kakaiba ang pangalan ni Mistika. Wala siyang katulad. Wala naman siyang ibang kapangalan sa aming baryo. Kaya naman naisip kong paglaruan muna ang aswang kong kalaban para malito siya. Maraming salamat sa sinabi mo, Aling Sita. Sinabi ko yan para magmadali ka sa pagbalik sa bahay. May anunsyo si Kapitan tungkol sa paglalagay ng mga palamuti sa ating bawat tahanan. Sige, tatakas ako kapag nagawa ko na siyang linlangin. Hinarap ko ulit ang babaeng aswang at kaagad na nakipagsagupaan sa kanya. Mas lalo kong iningatan ang aking sarili sa takot na baka magawa niya akong sugatan at panghinaan ng katawan. Kahit alam kong may halong pandaraya, ay naisip kong gawin na lang ang mga bagay na alam kong hindi katutuwa ng aswang dahil paniguradong manghihina siya. Hindi mo ako matatalo! Aba! At lumalakas pang lalo ang loob mo ah! Sino ngayon ang pinagmamalaki mo? Ang mga kaibigan mong insekto? Hindi. Pero alam kong hindi mo ko kailanman magagawang talunin. Mistika! Sinigurado kong dadagundong ang aking boses sa buong lugar, Miss Clar. Alam kong nagulat ang aswang. Ni hindi siya nakapagsalita sa aking tinuran. Literal na natanggalan siya ng boses at kaagad na naging balsa narinig mula sa akin. At saan mo narinig ang pangalang yan? Nang gagalaiting wika niya sa akin. Ngumiti ako, naanimo, parang hindi man lang naapektuhan at naglakad pa sa harapan niya. Papalapit ng papalapit ang aking mga hakbang. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Gayong hindi ka dapat na nagtatanong sa iyong kalaban. Baka ikamatay mo lang.
tingin ko, Miss Clar, mas lalo siyang nanggigil sa aking sinabi. Alam ko naman na wala siyang karapatang tanungin ako ng kahit ano. Pero hindi ko kayang basta nalang hayaan ang kanyang mayabang na sarili na kutyain ako. Siguro nga mas malakas siya sa akin. Pero wala namang batas na nagsasabing bawal maging tuso sa kalaban. Lalo na, at ang hangarin ko naman talaga ay ang manalo. Nakita ko ang biglaang panghihina niya. Tila ba tinakasan siya ng lakas dahil sa ngalan na aking binanggit. Anong magagawa ko? Kailangan ko na siyang iwan. Pero hindi ko inaasahan ang sasabihin niya sa akin. Magtutuos tayong muli, anak ni Pablo. Sa pagkakataong to, nakalamang ka. Pero sa susunod, ako mismo ang maghihimay ng iyong mga lamang loob para malantakan ko at maipamukha sa dati kong minamahal na wala siyang halaga sa akin. At ayun, tumalilis na siyang kaagad sa kakahuyan, palayo sa lugar kung saan kami naglaban. Tila ba tinutudyo ako ng pagkakataon, Miss Clar? Ang kailangan ko sa bahay ni Mang Ruming ay mga kasagutan sa kung sino ba talaga ang babaeng dati ay minamahal ni tatay. Hindi ko akalain na si Aling Sita pa mismo ang magbibigay nun sa akin. Kaya kailangan kong bilisan ang pag-uwi. Sa tingin ko, may importanteng ipagsasabi ang aming kapitan. Lalo na, at ilang araw na lang, Pasko na. Sa pagkakaalam ko, may magaganap na parade. Sa kabila ng mga nagluluksa kong kababayan, marami pa din ang umaasa na totoo ang himala. Na baka kahit nawala man ang ilan sa mga kaanak ng aking kababayan, ay mangyaring matupad ang hiling ng bawat nagluluksang kaanak na matagpuan man lang ang mga bangkay ng kanilang kapamilya. Kasalanan itong lahat ni Mistika. Siya ang dahilan ng pagkakagulo ng aming bayan. Kung hindi niya sana pinakialaman ang aming katahimikan, hindi rin matutuklasan ang tungkol sa nakaraan niya. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman nang pagdating ko sa bahay ay nakita ko si nanay. Napangiti ako at natuwa. Mahigpit ko siyang niyakap. Nay, kailan pa kayo dumating? Pasensya na po at hindi man lang kita nasundo sa terminal. Huwag mo kong alalahanin, anak. Bala ko talagang sorpresahin kayo ng aking apo. Hindi niyo na ako nadadalaw sa bahay. Akala ko tuloy, hinalimutan niyo na ako. Nay, pasensya ka na. Naging abala lang kasi ako. Balak talaga naming dalawin ka pagkatapos ng bagong taon. Nagkakilala na sina Nanay at Aling Sita. Siya pala ang dahilan kung bakit kailangan niya akong pauwiin kagad. Hayaan mo na, anak. Ako na lang ang mamamasko dito sa inyo. Yun eh kung ayos lang sa'yo. Oo naman, Nay. Mas masaya nga yung magkasama tayo eh. Kasi marami akong itatanong sa'yo. Tungkol ba kay Mistika? Nako anak, hindi mo na siya dapat napagtakhan. Siya ang dating babayla na guro ni Sita. Dahil sa labis na pagmamahal niya sa aking asawa, napakarami niyang milagrong ginawa sa bayan na to. Kaya naging tampulan siya ng usapan ng mga nakatatanda. Pero, bakit siya naging masama, Nay? Dahil ipinalaglag niya ang kanyang ipinagbubuntis na sanggol sa kanyang sinapupunan sa araw ng Pasko. Nang malaman ito ni Pablo, nagalit ang tatay mo. Itinakwil siya at isinumpa na magiging kasing sama siya ng kanyang ginawa sa sanggol at hindi na kailanman makatatagpo ng kaligayahan. Nanatili sa kadiliman si Mistika at nagkuble dahil sa kahihiyan at pagdadalamhati. Mas lalo siyang napuot nang malaman niyang ipinagbubuntis kita. Isinumpa niyang magbabalik siya balang araw para wasakin ang anumang alaala natin patungkol sa Pasko. Dahil ito ang magpapaalala sa kanya sa kabalbalan na ginawa niya. Kung ganun, gumaganti lang si Mistika sa kamalasang nangyayari sa kanya, Nay. Hindi naman ata patas yun. Aba oo anak,
Kaya narito ako para ipaalam sa'yo na may pag-asa pa para matalo si Mystica. Maliban sa pagbanggit mo sa kanyang pangalan. Ano yun? Kailangan mo siyang labanan. Kailangan mong maging isang santigwar. Kaunting oras lang ang mayroon ako ng mga sandaling yon, Miss Clark. At sa totoo lang, nahihirapan ako. Hindi ko kabisado ang mga bagay na may kinalaman sa pakikipaglaban. Ano bang alam ko? Kahit saksi ako sa pagiging albularyo ng aming ama nung nabubuhay pa siya, ay hindi ko naman siya nakikitang lumaban. Pagkatapos ngayon, basta ko nalang susundan ang yapak niya. Bago pa man ako makapagprotesta, napigilan na ako ni nanay. Sabi niya, wala siyang nakikitang dahilan para hindi ko matutunan ng mga bagay na alam kong mabilis ko lang na magagawa. Na kaya ni Aling Sita ang maging isang babaylan sa loob lang ng 2 araw. Hindi ka naman mahihirapan, anak. Nariyan ang mga pangontra na matagal nang iniingatan ng tatay mo. Pwede mong gamitin ang mga yan para sa pakikipaglaban. Pinangingilagan naman niya ni Mystica. Hindi na ako umangal pa sa gustong mangyari ng aking ina. Isa pa, kapakanan ng buong bayan ang nakasalalay sa aking pagtatagumpay. Kailangan kong malaman na hindi mananalo si Mystica laban sa akin. Nang gabing yon, lumabas ako ng bahay. Hindi ko alam kung bakit sa halip na magluksa ang mga tao sa bawat kaanak nila na nawawala, ay nagagawa pa nilang makisali sa mga selebrasyon. Kaya hindi ako nakatiis at nilapitan ko ang isang lalaki. Kuya, di ba ikaw yung nawalan ng anak nung isang araw? Bakit nakikisaya ka rito? Hindi ka ba nagluluksa sa pagkawala niya? Ineng, siguro masama ang tingin mo sa akin pero wala akong mapagluluksa ang bangkay hanggat hindi na itataboy ang misteryosang babae. Sa pagkakaalam ko ayaw niya ng Pasko dahil may mga bagay siyang nagawa na kahit kailan hindi mabuburas sa isipan ni Numan. Kapag tumulong ako sa pag-aayos ng Christmas tree, sisinder na ito mamayang gabi. At kapag nangyari yon, hindi na magagawang makalapit ang mga aswang. Ang lahat ng taong kanyang biniktima, babalik na at tuluyan na siya maglalaho para manumbalik na sa kadiliman kung saan siya nararapat. Iilang tao pa ang tinanong ko, ngunit iisa lang ang sagot nila. Hindi daw sila nakikisaya sa selebrasyon ng Pasko, kundi nais nilang mapabilis ang paglalagay ng ilaw at mga palamuti. Nang sa gayon, ay magawa na nilang labanan ng aswang na tumangay sa mga mahal nila sa buhay. Wala na kaming magagawa kung talagang kapalaran na ng aming kaanak ang lamunin ng aswang. Ang tanging hiling lang namin, kahit ibalik lang ng aswang ang kanilang mga labi. Nang sa gayon magawa namin itong pagluksaan at bigyan na maayos na libingan. Pahabol na saad pa ng isang matanda. Dahil sa aking narinig, lumakas ang aking loob. Lumulutang ang aking isipan nang magpasya akong umuwi sa bahay. Mamayang hating gabi na ang Christmas parade, kung saan itataon din ang pagsisindi ng mga ilaw ng aming ginawang higanting Christmas tree. Kaya kailangan kong harapin si Mystica. Dala ang mga pangontra ng aking ama. Nagpunta ako sa isang malawak na pastulan. Hinayaan kong isayaw ng malakas na ihip ng hangin ng aking may kahabaang buhok. Estrangherang aswang! Lumabas ka sa pinagtataguan mo! Oras na para magharap tayo. Ngayon na kita tatalunin. Sa isang iglap, nagpakita nga ang dating kasintahan ng aking ama. Kababakasan ng galit ang kanyang maamong muka. Ngunit hindi ito nagtagal dahil biglang nagbago ang kanyang anyo. Napakayabang mo yata para tawagin ako. Talaga bang kaya mo kong talunin, anak ni Pablo? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Mapang-akit kung saad na lalong ikinagalit niya. Mabilis na iminwestra ko ang aking mga armas nang patalilis siyang umatake sa akin. Nakaumang ang kanyang matatalim na kuko. Naghahanda sa pagsaksak. Ngunit nang makalapit si Mystica sa akin,
Mabilis kong naiwasan ang kanyang atake. Sa halip, siya ang matagumpay kong nasugatan. Matalim niya akong tinitigan matapos siyang umatungal. Aniya, hindi daw ako ang makapapatay sa kanya. Tinawanan ko lang siya at sinabing hindi ko naman intensyon na patayin siya. Gusto ko lang magbalik siya sa impyerno na pinagmulan niya. Mas lalong nanggalaiti sa galit si Mystica. Lalo na nung makatatlong beses kong tawagin ang pangalan niya. Hindi ko alam kung anong klaseng mahika ba meron ng paraang yun at napapansin ko ang panghihina niya. Kaya naman sinamantala ko ang pagkakataon at sinakal si Mystica. Sabay hila ng kanyang buhok. Lumugay ito pero hindi ko na hinayaang makagapang pa. Basta ko na lang pinutol ang kanyang buhok gamit ang punyal. Kaya gayon na lang ang labis niyang pagkasuklam sa akin. Ninais pa sana niyang sumugod. Ngunit napagtanto kong kapag napuputulan pala ng parte ng katawan ng isang aswang, nanghihina siya na nagiging dahilan pa ng maaga niyang pagkatalo. Hindi na ako nagpaawat pa at miski ang papaatake na sana niyang dila ay pinutol ko kaagad. Nangisay siya at nagpumiglas na alam ko naman kung bakit. Nasaktan siya sa aking ginawa pero tuluyan na siyang napuruhan kaya naman sinamantala niya ang pagkakalayo ko sa kanya at tumabi siya sa isang gilid ng mga halamanan. Papatayin kita, Mystica! Hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataong makaganti dahil inunahan ko na si Mystica. At walang babalang sinaksak sa puso gamit ang punyal. Pinulupot ka pa sa kanyang leeg ang aking hawak na buntot pagi. Saka ito hinigpitan ng hinigpitan. Nakikita kong naghahabol na siya ng hininga hanggang sa tumirik ang kanyang mga mata at kalaunan ay nawala na siya ng ulirat. Binitiwan ko siya at isang matagumpay na ngiti ang aking pinakawalan. Kahit na noong mga sandaling umuwi ako sa bahay at nakitang abala na ang aking pamilya sa paghahanda ng Noche Buena, sobrang gaan talaga ng aking pakiramdam. Nagtagumpay ako, Miss Clark. Hindi nawasak ng aswang ang Pasko. Nagawa ko ding iligtas ang natitira kong mga kababayan. At ang mas nakasisiya pa, natagpuan na namin ang mga bangkay ng kanilang mga nawawalang kaanak. Kahit masakit man ang pagkawala nila, hindi na din kami gaanong masasaktan pa. Mabibigyan na namin ng maayos na libing ang mga ito at maipagpapatuloy ang buhay na katulad nung una. Niyakap ko si Mama. Sa gitna ng selebrasyon, sabay naming sinalubong ang pagdating ng araw ng kapanganakan ng aming Panginoon na si Jesucristo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Miss Clark. More power sa inyong channel.